Na middle finger po mga kababayan. Yung sounds like Pacquiao. Oh, sounds like ni dating Pangulong Digong ang ICC. At damay rin dito mga kababayan, etong mga alipores si Tamba sa Kongreso na ipapasampi na daw ito si dating Pangulong Digong Dahil itong mga buhayo sa Kongreso mga kababayan, ay nag-aasa na rin mga taga-ICC. Na tila baga, tinutulungan nila etong mga banyaga mga kababayan para ipakain itong ating dating Pangulo doon sa mga banyaga. Kaya ang sagot ni Tatay Digong, Pacquiao! Money! Pacman? Pacquiao, Mga bugok. Ang unang-una daw nilang dapat titingnan mga kababayan ay kung may jurisdiction ba? Dahil kahit ano pa yung gagawin nila mga kababayan, kahit ano pang mga legal na mga kanilang sinasabi, kung unang-una walang jurisdiction dito ang ICC, basura din yan ang kanilang mga pinagsasabi. Kaya namura sila ng dating Pangulong Duterte. Panoorin po natin ha. Isusupi na daw kayo ng Kongreso doon sa susunod na hearing ng Quad para sa extralegal killings. At mga 5 general ngayon ang sinulatan ng ICC para makipag-ugnayan sa kanila. No? So ang unang question ko, a-attend ba kayo? Kasi sabi nila, mapipilitan silang hindi lang magsupina, pero pagkatapos ng supina, citation and contempt pag hindi kayo umattend. No? At ano naman ang ma-advise na mabibigay nyo doon sa 5 pulis kasamang 2 chief of staff na gustong kausapin ngayon ng ICC? Ng ICC. I do not recognize that. Ano yung ICC na yan? Are we or are we not? Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Jurisdiction. Correct. Abogado ako Jurisdiction. Fiscal, abogado. Question. One take lang mga kababayan, first taker. Ang iba dyan, naging presidente. Pero second year college lang pala. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte everyday magtanong ako dyan. Do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in process? Wala silang jurisdiction. Huwag tayong magdaldal ng let's go legal. ICC? ICC, ICC Pacquiao. Karami na nangyayari sa mundo. Sounds like Pacquiao. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Tapos sa Gaza mga kababayan, no? Walang imik ito mga ICC. Ano bang ginawa ninyong mga ICC kayo? Yung mga Sabi karaming ni Mes. injustice, karaming Sabi ni Maelica. violence, senseless, walang karason-rason. Sa Africa mga kababayan, grabing violence din. Dito nangyayari, especially perpetuated by the Americans. Wala Ukraine and Russia. ICC, kumusta? kayong ginawa. Kayong mga Europeans, imbento ninyo yan Kaya nga mga kababayan, yung ICC, mabuti na umalis nga tayo dyan dahil ginagamit dyan sa politika political tool yan mga kababayan para mangharas ng political opponent. Tapos, tayo pa ang magbabayad niyan ha. Oy, excuse me. Alis na lang kami. Binibigyan kayo ng pera, every year. Million mga kababayan. Para lang harasin kami. No way. You go after yung mga post-colony, yung colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo nang galit kayo kasi hindi na inyo, yun, hinahabol ninyo. Sir, lokohan lang naman ang pinag-uusapan natin. Pag-landing ko the other day dito sa Davao, siyempre katabi ng airport, yung KOJC compound. Daming pulis. Sir, SWAT. SWAT? SWAT, yun. Nakatakip ang mukha. Walang nameplate? Isa, nagta-traffic dun lang. Yun yung bottleneck dun sa So, medyo... Isa na ang kalaban nila, pastor pa. Tapos mga kababayan, full battle gear with all the long firearms with snipers. nila. Pastor lang kalaban, si Kibuloy. May dalang remote siguro. Ikaw. Sana nga totoo ng ganyan, no? Na may remote itong si Kibuloy. Stop ka na. Stop ka na. Hihiramin talaga natin mga kababayan at i-stop natin dito sa mga, buhaya natin sa gobyerno. Hindi ko lang kasi malapit ako sa pulis Once upon a time, I was president. Kawawa rin ng mga pulis dahil sumusunod na sa orders ng mga bangag mga leader nila mga kababayan. Ang pulis pati sundalo. Kaya, this is the first time ako nag-react. This is the first time ako nagsalita.
sa bagay na yan. Kaya ang kalaban ng gobyerno, wag na lang yung pulis pati military, ayaw kong idadamay. Gobyerno na lang. Ang kalaban ng gobyerno, Bangag na government mga kababayan. si Pastor Kibuloy, isa lang yan. Ginigipit. Isang tao lang po yan. Nagkulang tayo ng bagay, wala na masyadong away noon. So dapat yung mga ganon, naka-full battle gear. Isang pastor, Isang pulis lang ang huli, di ba? Kung makikita mo talaga. Hindi lalaban yan sa Kibuloy. pastor na of Jesus Christ, the name above every name. Ang laki ng congregation na yan. Tapos naka-full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang Religious, kalaban ninyo? Wala namang private army yan si pastor. Prayer warriors. Maraming pero. Mayroong daw mga kababayan, holy water. Dahil mga demonyo itong mga kampo ni Marbil at ni Torre, mga kababayan. Takot masabuyan ng tubig, di ba? Ang sabi ni Marbil, i-complain ka namin, Kibuloy, na crimes against humanity, human rights, dahil binasa nyo kami. Ng bumbero daw mga kababayan, binasa daw sila ng tubig. Holy water kasi ang binasa Mga taong ito mga kababayan, nasusunog kapag nababasa ng holy water. Milyon. Yung prayer warrior yun. Sir, anong theory nyo? Bakit may overkill? So, kahit sinong ordinaryo mamamayan. Yan ang sakit ng nasa gobyerno. Ayaw ko kasi magsalita against the police and the military. Pat lalo itong isang police. Pagka ganun, magpabilib ka agad. May utosan na hulihin mo si Yung dalawang epal mga kababayan, si Marbil at yung si General Diwata. Torre. Paski congressman niya magpadala ng yung militar, tangkidigira, tawag niya. Magpadala ng mga medyo korne. Utusan mo lang 3 NBI dyan o 3 pulis. Hulihin mo o hulihin mo doon na that's an overkill. Alam mo kung what the name of the game? Pa-impress. Cute sila dun sa taas. Dahil may mga kababayan, mayroong mga ambisyon itong si Diwata, General Torre, gusto mag-PNP chief. Ito rin PNP chief na, nailagay lang siya sa pwesto para sumunod doon sa mga bangag mga kababayan sa kataasan. Pati yung taas, maligayahan, pero yung taas, alam nila, yung puwet nila, ginagano doon kasi nakukurnihan yan sila. Especially the military men. Hindi masyado yung police. Yung mga military men, bakitaan mo ng ganon. Magsabi yan. Itong mga military, nagtitimpi lang ito konti na lang yan mga kababayan Kapag talagang mapatunayan na humihit-hit ng white powdery substance, yung sinasabi nilang bangag sa taas ay manda ito sa mga military. Ano ba naman na ginagawa nito? Anong class ba ito sa PMA Madrid itong ulol na to? Mayor, ano masasabi ninyo na ang Court of Appeals pinris ang pondo ng Kingdom of Jesus Christ sa isang simbahan? Damay rin pati SMNI mga kababayan. Kawawa yung maraming nagtatrabaho sa SMNI. Tama ba yun na simbahan, pondo ng simbahan, pinipris? Pag-abot ito To think mga kababayan na community yan ng Supreme Court. Ayaw ko lang kasi abogado ako. Pero sabihin ko sa iyo, without criticizing the mali yan. Medyo It obvious. does not involve public funds. Ano bang kaso ni Kibuloy dito, di ba? Sexual abuse. Dapat ang kinaso nila dito is scamming, estafa, large scale estafa, ganyan. I-freeze mo. Pero kung sexual abuse, tapos idadamay mo ang assets ng buong congregation, ng buong simbahan, pati na yung SMNI na media lang naman. Mga ungas, di ba? Tripping yan ng bangag mga kababayan. Correct. There is no allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinaka-chief. And there is no any member of the kingdom ngayon, nagsasabi na nalugi siya sa contribution sa tawag na to? Yung Koleksyon. contribution. Pati ba naman niya pakialaman ninyo? I-freeze ninyo? I think that it is Panggigipit. wrong. Panggigipit talaga. As a lawyer, pati ikaw, Diktadura. alam mo yan. If I would go to court, ako si pastor,
I can get the relief that I should. Kasi nga po, miski taxation, exempt ang simbahan. Tapos, anti-money laundering, hindi exempt. Pwede ba naman yun? Pero more on this later. Magbe-break lang po muna tayo. So ano masasabi niyo dito mga kababayan na middle finger ni PRRD itong mga ICC at lalong-lalo na itong mga miyembro ng Kongreso na Tambaluslos na parang nakipagkunayban sa mga kababayan doon sa mga banyaga. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.